Okay, good afternoon. So now let's review for the prelim exam. So meron po tayo ditong mga sample questions. For this video, ang mga sample questions po, ang coverage nito ay yung sa Unit 1. So let's begin to rationalize each question, and sana po ay aralin niyo po kung paano po, bakit po ganun yung sagot. Okay? So let's start. So for the item number 1, the question is, ang sabi po sa question, the following statements describe the scope of biochemistry. Tapos except. So dito po, unang-una, dapat alam niyo po ang ibig sabihin ng biochemistry. Ano? When say biochemistry, may pinagsama po dito na field ng science, biology and chemistry. So ang tanong po dito ay, ang pipiliin niyo po yung hindi scope kasi nakalagay po sa question except. So tingnan po natin yung letter A. Sabi sa letter A, biochemistry investigates how molecules are synthesized and utilized in living system. So, nabanggit po yung molecules, tapos nabanggit din po yung living. Ito pong living, it represents the biology, tapos yung molecules, it represent the chemistry. So, for this question, ang letter A po is not the correct answer because sabi po dito, except. Tingnan po natin ang letter B. Biochemistry is concerned only with living organisms, excluding non-living chemical processes. Okay, yung letter B po ay i-recheck po uli natin mamaya kasi medyo parang ito na po yung ating hinahanap dito sa question. Yung letter C naman, biochemistry examines the chemical basis of life. Chemical basis of life, so biochem po uli yan. So that's why hindi po letter C ang sagot. Then letter D, biochemistry essential. The chemistry of living organism. So nabanggit po, chemistry of living organism. So that's not the correct. So if you notice po, ang pinakang sagot po in this item is the letter B. Biochemistry is concerned. And nandun din po yung word na only. So pag concern only with living things po, tapos hindi po natin pinapakalman yung mga non-living chemical processes, so that's not biochemistry. That's only referring to biology. So that's why in this question, letter B po is the correct answer. Be careful po tayo sa mga question na lalo-lalo na kapag ganito yung may except. Ito po kasi minsan ang nagiging common mistake ng mga students. So minsan hindi nila nababasa yung except. Okay? So I hope pagdating nung tunay na question po ay you can practice, you can analyze the question properly kapag ganito po yung itinanong. Next po. Ah, ang question po natin dito naman sa number 2, ito po ay sakop pa rin po ng ating unit 1, yung about sa characteristic of living matter. So, ang tanong po, which of the following reflects essential characteristic of living matter? Ang tawag po dito sa ganitong klase ng multiple choice, this is called the select all that applies. So, ang tinatanong po natin is yung nagre-reflect daw ng characteristic. So, naaral nyo naman siguro or nire-recite po natin kahit nasa classroom, yung mga properties ng ah, living matter. Okay. So, i-checklist po natin dito kung alin po yung mga properties na natatandaan natin about sa living matter. So, yung number 1 po, sabi, ability to carry out cellular respiration. When we say cellular respiration, we're talking about metabolism. Okay, metabolism. And what type of metabolism is cellular respiration? This is catabolic or catabolism. So since metabolism is na-mention natin na that is one of the characteristic, so ang number 1 po ay possible po na kasama dapat sa tamang sagot. So ganito na lang pong gagawin nyo para mas mabilis kayo makapagsagot dito sa ganitong klase ng tanong. Since nakita ko na ang number 1 ay nagre-reflect ng essential characteristic of living matter, i-eliminate nyo na po sa option yung mga walang number 1. Kasi sigurado po itong 1 na properties po siya. Ang letter C po at letter D ay hindi na po siya magiging tamang sagot. Kasi nga po, hindi siya nagko-contain nitong number 1, which is sure ka na characteristic ng living matter.
Ngayon naman po, dito sa letter A at letter B, parehas siyang may number 1. Ngayon, ang i-check natin is itong si 3 at si 2, kung sino po yung nagre-reflect ng characteristic ng living water at hindi. So tingnan muna natin si 3. Nakita mo si 3 nakalagay, ability to reflect light from the surface. Okay. Ang pagre-reflect po ba ng liwanag from the surface ay si ano lang po ba, si living matter lang ba ang may characteristic niyan? 'Di ba kaya 'di ba meron din ganyan si non-living? Katulad ng salamin, walang buhay ang salamin pero nagre-reflect siya ng light. So ang number 3 po, that's not the characteristic of living matter. So meaning ini-invalid po nito yung option letter B. So that's why we can conclude that the correct answer is letter A. Okay? So one and no, no. Mali po pala yung na anuhan ni sir, na lagyan pala ng ano. So yung number 3 po sa letter A po 'yon. So, siya po yung ating iko-cross out yung 3. So, hindi siya karakteristika, kaya ano. So, ang letter A ay hindi po tamang sagot. Ang letter B, tingnan natin yung number 2 ha. Titi-check po rin natin. Sabi sa number 2, capacity to respond to environmental stimuli. Ito pong respond, ito po ay characteristic ng living water. Napag-aralan po natin yan. So that's why, ang correct answer po talaga natin is yung nagko-contain ng 1 and 2. That is letter B. Okay, I hope ay ano po ha, you can practice how to analyze different questions regarding the characteristic of living matter. Okay, aralin niyo po uli ang characteristic of living matter. Next po, number 3. Ito po is characteristic of living matter pa rin, pero iba yun na yung uri ng tanong. Ang parang tanong dito, sabi dito sa question, which scenario best illustrates the capacity of living organism to undergo evolutionary change? When you say evolutionary change, ito po yung pang-walo nating characteristic of living matter. Ibig sabihin, they evolve. Okay? So, dito po sa A, B, C, D, titingnan nyo po yung parang hindi natural na nangyayari sa organism. Parang nangyayari siya in response to the surroundings or to the pagbabago ng paligid, yung adaptation niya. Tingnan na natin yung letter A. Caterpillar transforming into a butterfly. Ang caterpillar po, normally talaga, nagiging butterfly yan. No, kahit walang pagbabago sa environment. So that's why ang letter A po, hindi po siya nagsisignify ng evolution. Tandaan niyo po So letter A is not the correct answer. Natural po kasing nagiging butterfly talaga ang caterpillar. Kahit pa walang pagbabago sa paligid. It's not a means of adaptation po or change ng kanyang characteristic in order to survive those changes in the environment. Okay? So that's not evolution. Hindi po siya evolution. Next, letter B, human sweating to regulate body's temperature. Ang sweating po, normal din po talaga nangyayari sa tao. Normal po yan. That's under respond to stimuli. Ang stimuli po natin is the yung ating temperatura. Yung temperatura sa paligid. So nagsusweat po tayo. That's not an evolving characteristic ng human. Talagang meron na tayo niyan. So hindi po usual na po talaga siya sa ating lahat. Okay? So the letter B is not the correct answer. Next, letter C. Population of mosquitoes developing. Nakalagay po dito, developing resistance to X insecticide. So, parang ito na po yung ating hinahanap na characteristic na evolve, na nag evolve ang isang organism. Pero tingnan po muna natin letter D bago natin i-conclude. Ang sabi sa letter D, a seed germinating and growing into plant. Ang seed po talaga, normally, nagja-germinate yan. Hindi po siya means of adaptation or evolution ng mga plants. Nag-grow po talaga siya. So, ang letter D is not the correct answer. When you develop resistance po, for example, sa mga mosquito, dati namamatay sila dun sa insecticides. Pero ang insecticide po, yun yung change in the environment. Yun yung nakakaano sa kanila. So, in order for the population of the mosquito to survive, those ng environment like the insecticide na nilalagay sa kanila ay magde-develop sila ng panibagong karakteristik na hindi usual sa mga mosquito.
Okay? So ibig sabihin, may bagong mga species na mosquito na resistance na. So that's why it indicates evolution. Tandaan nyo, pag may bagong species, yung hindi siya usual, hindi siya normal, biglang sumulpot na gano'n na sila. So that's evolution. So, and involved din po sa evolution, guys, tandaan nyo, ang population, maramihan po siya. Okay? So, meaning, hindi na po sila pangkaraniwang mosquito, hindi sila yung katulad ng mga normal na mosquito. Resistant na sila. So, letter C is the correct answer for this item. I hope you follow po, ah. I hope you follow po yung ating pag-analyze ng mga question. Okay, guys? So now, let's go to the next question. Okay. Ito pong question na to ay tungkol pa din po sa characteristic of living matter. So dito po, nabanggit po sa scenario yung homeostasis. So sabi dito, in a patient care, why must healthcare professional understand the homeostasis as a defining characteristic of living matter? Unang-una, in order for you to answer this type of question, kailangan alam mo kung anong ibig sabihin ng homeostasis. 'Di ba? You can define homeostasis na dapat. When you say homeostasis, that is the ability of the living matter or like you, human, to maintain your stable internal environment. Ibig sabihin, ang clue word natin dito when we say homeostasis is stable or napapanatili yung, kunyari, temperatura ng katawan mo, napapanatili mong normal, napapanatili ding normal ang iyong blood pressure, napapanatili ding normal ang iyong sugar, kahit pa ang ihilig mo sa matatamis, di ba? That's called homeostasis. So, tingnan natin sa ABCD kung alin dito yung may term na parang stable. Okay? Homeostasis ang clue word stable. Hanapin niya lang natin stable. Ang letter A po ba, may nakikita tayo na parang sinasabi is stable. To recognize how body maintains stable. Okay. Despite external change. So, sure ka na agad. So, may mga gantong question, guys, ha. Yung pag alam mong sure ka na agad sa clue word, piliin mo na agad yung tamang sagot. So, alam naman natin, homeostasis, we can conclude that is maintain stable internal environment. So, sure win, sure win. Ano, sure win dito sa mga gantong question basta alam mo yung ibig sabihin ng terminology. Okay? Yun po yung payo ko naman sa mga gantong klase ng tanong, guys. So, to ensure patient always remain physically active. So, nakalagay naman remain, remain physically active. So that's not about homeostasis po. This sa letter B kaya hindi siya ang tamang sagot. Remain physically. Ibig sabihin lang gumagalaw lagi. Gumagalaw. Ang gumagalaw lagi, yan ay depende sa yung gusto. Ano? Kung gusto mong gumalaw, ay di gumalaw ka ng gumalaw. So hindi yan natural na ginagawa ng katawan mo. Hindi katulad ng homeostasis. Okay? Ang homeostasis kasi talagang mechanism yan ng katawan mo. Wala kang control dyan. Yan talaga yung ginagawa ng katawan mo. Okay? Madidecline na lang homeostasis ng katawan, guys, kapag nagkasakit na yung tao. Next po. To monitor how tissue reflects light. So, hindi po yan. Guarantees sterility. Wala pong sinasabi na tungkol siya sa stability. Ang letter B po, medyo mabibiktima kayo nito dahil dito sa term na remain. Pero tandaan nyo lang nga, pag homeostasis is stable. Stable po yung pinakang best word para ma-correlate nyo siya doon sa tamang sagot doon sa option. Okay? So, that's all po dito sa number 4. So, let's go to number 5. Next. Okay na po tayo dun sa mga characteristic of living matter na example question. Punta naman po tayo sa mga biomolecules. Okay, nabanggit din po yan sa ating Unit 1, yung tungkol sa mga characteristic ng biomolecules, yung kanilang mga structures at saka mga building blocks. Now, ang question po dito, which of the following does not belong to the group? Ang tinatanong po, does not belong to the group. Titingnan niyo po yung grupo ng option. Mag-iisip po kayo ng certain category na kung saan magugroup nyo sila. Sige, unang-una. Ano po ba pag sinabi nating amino acid? At saka nucleotides. 'Di ba? We'll say amino acid, building blocks. So in letter A at letter B, they are both building blocks. Building blocks. So mag-isip ka ng characteristic na common sa kanila. Ang letter D po kaya, building blocks din po kaya siya? Yes, ang letter D ay building blocks din. Building blocks siya ng ano ng lipids, ng triglyceride, right?
Kasi ang fatty acid ay kino-combine sa glycerol to form triglyceride, tatlong fatty acid. So, next po tayo sa letter C. Tingnan natin, mapapagroup po kaya ito si letter C dito sa mga common na characteristic na puro building blocks po yung kanyang mga kasama? Ang letter C po, hindi po siya building block. This is a macromolecule. Macromolecule. When say macromolecule, binubuo na po siya ng building block kasi ang triglyceride po is contain one glycerol at saka may tatlong fatty acid. So this we it concludes na ang letter C ang naiiba. Hindi siya kasama dito sa grupo. So that's why letter C is the correct answer. So pag mga gantong question guys ha, pagka does not belong to the group, iisip kayo ng common dun sa mga options, So, common. For example, napansin ko, na-notice ko na building blocks ito si amino acid, building blocks si nucleotides, and si fatty acids. Ang naiiba lang si triglyceride, siya po ay macromolecule, hindi siya building blocks. Okay? So, that's for this type of question, guys, ha. Huwag kayong mape-pressure. Basta mag-isip lang kayo ng karakteristik na magiging common dun sa mga na pamimilian. Next, number 6. So, ito po, biomolecules po ulit tayo. Biomolecules ulit. So that's why yung mga biomolecules, alamin nyo or i-research nyo or mag-rely din kayo dun sa binigay ko sa inyong mga PowerPoint or content or yung itinuro ko sa classroom about sa mga characteristic ng biomolecules. So ang question po natin dito, what distinguish protein from other biomolecules in terms of biological function? I-highlight po natin yung term na biological function. Tandaan nyo guys, 'pag sinabing function, yung ginagawa po ng protein. Ano po ba yung trabaho ng protein? 'Di ba sabi ko sa inyo, protein is the most versatile. Siya po ang pinakamaraming function. Pwede po siya maging enzyme, pwede po siyang maging antibodies, depensa ng inyong katawan. Pwede rin po siya maging hormone, nagre-regulate ng inyong mga sistema sa katawan. Madami po siyang ginagawa. So titingnan nyo dito kung alin yung parang kino-compare si protein in terms of function na tama. Tingnan natin sa letter A. Sabi sa letter A, they are primary serve as a long-term energy reserves in the human body. Ang protein po ba ay long-term energy reserve? Okay, long-term po ba siya? Hindi po siya long-term, guys. Ang long-term po natin ay lipids. Tandaan nyo ang lipids po, madami pong energy siya na kino-contain. And mahirap pong i-extract yung energy na yun kung di ka pa mag-exercise. Tsaka pa makukuha yung energy ng ating mga taba, sa katawan. So, this mean that ang letter A ay hindi po magiging tamang sagot natin dito for this question. Next, they do not encode hereditary information but exhibit diverse three-dimensional structures. Now, they do not encode. May kinalaman po siya sa function, sa unang statement na function. May kinalaman po. Pero, yung pangalawa, binanggit po, three-dimensional ano daw ang protein. Ay ano ngayon kung three-dimensional? Hindi naman siya i-compare in terms of function. Inano siya in terms of structures. Kasi ang tinatanong po ng question in terms of function. Yung mabuti i-analyze yung mabuti guys. Tinatanong po ng in terms of function. Nabanggit sa second statement ng letter B na three-dimensional structures daw. So, kino-compare siya by means of structure, hindi by function. That's why hindi po magiging tamang sagot ang letter B, guys. Okay? Baka mabiktima kayo ng ng ganyang question. Medyo difficult na itong question pero let's i-analyze mong mabuti bago mo piliin ang tamang sagot kasi sayang ang 1 point. Sayang ang 1 point, guys. So letter C, they act as regulators and catalysts of biochemical reactions. O proteins daw ay nag-act as regulators and catalysts of biochemical. So when we say regulators and catalysts, we're talking about functions. Functions. So compared to other biomolecules, sabi daw ang protein ay regulators. Sabi ko nga sa inyo, ang regulators, pag sinabing nagre-regulate, ang protein, they serve as hormone. And pag sinabi nagkakatalyze, ang protein, they can be served as enzyme. Pag nagkakatalyze, enzyme. Ang mga enzyme po kasi protina. Tapos ang regulators natin, yung mga hormones, protein din po sila. So, ang nabanggit dito, mga function, regulators and catalysts. So,
Pero bago natin i-conclude na letter C yung sagot, is puntahan mo muna natin yung letter D. Ang sabi sa letter D, they are built from amino acid with buried polar and so ay ano ngayon kung binild siya from amino acids? Hindi naman sinasabi yung function niya dito sa letter D. So that's why the correct answer for this question is letter C. Okay? Pag na-encounter niyo po itong gantong type ng questions is paki-analyze na pong mabuti ha. Pag binanggit ay biological function, hahanapin niyo po sa mga pamimilian yung function ng specific biomolecules. Wag po kayo madidistract kapag nabanggit yung ano tungkol sa structure lang niya. Function po yung ating pipiliin pag ganito po yung tanong. Ano? And also as well, alamin niyo po yung function ng bawat biomolecules kasi hindi naman po eksaktong yung lalabas sa prelims niyo ay ganito. Ganito talaga sa pinakita ko dito sa video pero kamukhang kamukha po nito at yung ilan siguro baka yun na din ano, yun na din. Swerte mo kung napanood mo 'tong video, may tama ka na agad 1 point. Next, number 7. Which of the following is not a function of carbohydrates in the human body? Okay, function of carbohydrates po tayo. So that's why I told you na by unit po ang ating pag-aaral. So kung ano po yung mga nabanggit natin sa per units, ay isa-isa nyo po uling balikan. Kasi pagdating sa mga question ng multiple choice, kung hindi nyo rin naman alam, hindi nyo magagamit o hindi ka rin kayo makakapag-analyze ng multiple choice. Okay? So that's why aral-aral pa din. Ano? So number 7 po, which of the following not a function? So ang tinatanong po, not a function. So ang hahanapin po muna natin at i-cross out ay yung mga function ng carbohydrates na siguradong hindi po siya yung tamang sagot. Kasi ang tinatanong sa atin, not a function. Letter A, they serve as primary source of energy. Function po ba siya? Function. Yes, function po siya. Function po siya ng carbohydrates, primary source, yung glucose, ano, yung blood sugar natin, glucose. So, primary source po, pangunahing pinagkukunan ng enerhiya, kaya hindi po siya tamang sagot. Next, letter B. They act as a structural component of DNA and RNA. Isipin mong mabuti. Meron po bang carbohydrates na pinakang backbone ng structure ng DNA and RNA? Yes, meron po. Sa DNA po may tinatawag po tayong deoxyribose. And sa RNA po may tinatawag tayong ribose. Okay, paki-analyze po mabuti ang tanong ha. Since yung letter B po ay tunay at function nga po siya ng carbohydrates, letter B is also not a correct answer. Next, letter C. They provide short-term energy reserve. When say short-term, tumutukoy po yan sa carbohydrates, guys. Ang long-term po, lipids. So since function din po siya ng carbohydrates, hindi po rin siya ang tamang sagot. Okay? Letter D. Sabi dito, they serve as long-term. Pag sinabi pong long-term, hindi po yan si carbohydrates, that is lipids. So since hindi si carbohydrates ang tinutukoy dito sa function ng letter D is the correct answer. Okay? That's why you have to revisit the functions of each biomolecules para yung gantong mga klaseng tanong ng coverage ng unit 1 ay madali po nating ma-analyze at makuha natin yung tamang sagot. Okay? Next, number 8. When a protein undergoes complete hydrolysis, the final product are, okay, when you say hydrolysis, guys, for example, this one, another molecule, may chemical bond siya. We add water, for example, this is a protein, we add water, that's hydrolysis. Pag nag-add po tayo ng water, for example, this is a polypeptide, may 5 siyang amino acid, and we continuously add water. Ang tawag po dyan ay hydrolysis. Then what happen is, we break this bond. We break. If we break this bond, what's the final output? So magkakameron tayo ng mga single na amino acid, which is the building blocks. So since sabi dito, complete hydrolysis, ibig sabihin lahat ay puputulin, lahat ng peptide bond. So pag pinutol natin lahat ng peptide bond, ang pinakang final product is amino acids. So here, the final answer is letter B. Pag naman po ang tanong sa inyo ay polysaccharide, syempre final output naman niya ay mga monosaccharide. Pag sinabing complete, complete, ibig sabihin lahat ng glycosidic bond or lahat ng peptide bond ay
puputulin. That's why magiging monomers sila the final product. Okay? So, ang monomers po ng proteins ay amino acid or yung kanyang building blocks. Next, number 9. Which of the following is the chemical reaction responsible for the formation of glycosidic bond? Okay. Between two monosaccharide molecules where it involves removal. Ito po, very paulit-ulit na to sa classroom na inaano natin, guys. Paulit-ulit na po yan, yung removal of water. When we say nagkakameron ng removal of water, nagkakameron po tayo ng formation ng bond between the molecules. So lumalaki po yung molecule kasi nagdidikit-dikit po sila sa pamamagitan ng paglabas ng tubig. Pag po lumalabas ng tubig, ibig sabihin, the term dehydrate. Ano? Dehydrate. So, kita nyo naman sa option ano, dehydration, synthesis, letter C. Guys, removal of water po ang clue word natin sa dehydration ah. Pag naman hydrolysis, the addition of water. Since ang dehydration synthesis po, guys, ay another term po siya. Meron pa po siyang isang kamuka na yun din ang ibig sabihin na condensation reaction. Pag hindi nyo po nakita ang dehydration synthesis, ang nasa option po ay condensation reaction. Okay, so for this item, letter C po ang tamang sagot. Next, let's go to number 10. Which of the following reaction illustrates an anabolic process in the living organism? Okay, sa classroom nung tayo nagdi-discuss, 'di ba? Meron dong isang question, ika-categorize niyo yung proseso kung anabolic or catabolic. When say anabolic po, alam niyo na 'yan. Ibig sabihin, nagbi-build or lumalaki yung molecule, nabi-build up. Pag naman catabolic, breakdown. So, lumiliit yung molecule, catabolic yun. Now, sa mga pamimilian po, okay, titingnan po natin ang anabolic. Okay? So, i-eliminate nyo na agad yung unang tingin nyo palang catabolic siya kasi hindi siya yung magiging tamang sagot kasi ang tinatanong dito anabolic. Guys? So, letter A. Sabi ko sa inyo, pag may mga suffix, katulad nito, hydrolysis. Ibig sabihin ng hydrolysis, nag-add tayo ng tubig, di ba? Right? Nag-add tayo ng tubig. So, na-breakdown po. Lysis means to break. So, letter A is not the correct answer na po agad. Eliminate nyo po yan agad sa inyong mga possible answer. Letter B, conversion of ATP into ADP and inorganic phosphate. Ang ATP po, adenosine triphosphate. Tama. Ang phosphate po niyan, tatlo. Tatlo ang phosphate niyan. Then meron siya ditong 5-carbon sugar. Then meron siya ditong nitrogenous bases. Ngayon, naging ano daw po siya, ADP or adenosine diphosphate. Ibig sabihin, may na-break na bond. May na-break. Whenever you break, diga, naging adenosine diphosphate na siya. Whenever na involve po yung breaking, hindi po siya anabolic, guys. Kasi naging diphosphate siya, may nawalang phosphate, na-break yung bond ng phosphate. So, that is catabolic po ulit. Kaya letter B is not the correct answer. Next. Ayan, may clue na po tayo. Kasi pag build up, ang isa pong synonyms niyan ay formation or synthesis. So, ang letter C po, may synonyms po tayo ng build up which is formation. When you say form, we build the molecule. So, letter C is probably the correct answer. Pero tingnan po muna natin letter D. Ayan, matik po talaga letter D. Hindi na talaga siya magiging tama kasi doon na talaga yung word na breakdown. Okay, that's not the correct answer. So, letter C po is the correct answer. Kaya pagka kayo kaharap nyo na yung mga question pagganahin nyo yung inyong analytical thinking. Kasi sayang ang 1 point. So you need to hit 45 points over 60 para maipasa nyo po yung yung 60 items na exam bukas. So that letter C po yan kasi formation is the synonyms of build up. Magkaparehas po ibig sabihin nila. Next, number 11. Which of the following best illustrates the role of cell regulation in maintaining normal function? Cell regulation na po tayo. Pahuling topic na ito ng Unit 1. Ibig sabihin, patapos na itong aking review ng Unit 1. So, which of the following best illustrates the role of cell regulation? When we say cell regulation po, yung pag-control po nung cell
dun sa mga processes na nangyayari dun sa katawan nyo. Specifically, the cell use enzyme. Kasi enzyme po yung last topic natin dito sa Unit 1. So tingnan natin sa letter A. Mukha po bang kumokontrol ang cell sa letter A? Sabi sa letter A, cell halting division when the DNA damage is detected. When you say halting, ibig sabihin, parang inaano niya, pinitigil niya yung division ng cell. Kasi alam nyo, yung division ng cell, kapag damage yung DNA, delikado po yun kasi nagre-replicate po siya ng mga cell na normal. Okay? Pag may damage yung DNA. So, tingnan po muna natin yung ibang option. Kasi possible po ng letter A, tamang sagot na po siya. Letter B, mitochondrion producing ATP during respiration. Dito po, mitochondrion po, hindi po siya cell. Siya po ay organelle. So, hindi po siya cell regulation. Organelle po kasi ito. So, letter B is not the correct answer. Letter C, ribosome translating mRNA into protein. Ang ribosome po, hindi po uli siya tungkol sa pagre-regulate kasi po, yan po ay normal talagang ginagawa ng ribosome. Wala po diyang kinokontrol ng cell. Magta-translate po siya ng messenger RNA into proteins. Ano? Okay? Hindi po talaga siya nire-regulate ng cell. Normal po siyang nangyayari talaga. So that's not involved cell regulation. Letter C is not the correct answer. Letter D, a lysosome breaking down cellular waste. Breaking down cellular waste. Ang lysosome po is an organelle and hindi rin po siya talaga parang cell-regulated process. So, letter D is not the correct answer. So, for this item po, letter A po ang ating correct answer. So, nire-regulate po or pinapabagal or tinitigil po ng cell, hinahalt po yung division ng cell kapag may na-detect po na damage sa DNA. In order to prevent, siyempre, kapag po damage yung DNA tapos nag-replicate po siya, ano po siya, magkakos po ng possible po, cancerous po yung cell na yon kasi may damage po yung DNA. Ang cancer po kasi nag-o-occur po siya pag may mga damage sa DNA po yung cell na dumadami sa katawan nyo. Okay? So, letter A is the correct answer. That's involved cell regulation po. Next, punta po tayo sa last item for this Unit 1. Okay? So, for the last item ng Unit 1, so, how do uncompetitive enzyme inhibitors works in the drug therapy? Now, yung pong mga competitive, uncompetitive at non-competitive inhibition po, na-discuss na po natin yun sa classroom. Meron pong palatandaan para masabi nyo na siya ay competitive. Pag competitive po, tandaan nyo, let's say ito po yung ating enzyme, ito po yung substrate. Pag competitive po, ang ginagawa po nung inhibitor, sumasangga po siya doon sa active site. Let's say itong shaded ito po yung inhibitor. So that's why hindi na po nakaka-bond yung ating substrate. Sumasangga po siya. That is competitive. Kinukumpit po nung inhibitor doon sa active site. When we say non-competitive, hindi pa po nakaka-bond din pa rin dito ang substrate. Pupunta pa lang siya. Pero ang ginawa naman dito ng inhibitor, pumunta siya dito sa gilid sa allosteric site. Allosteric site po hindi sa active site. Allosteric site ang tawag diyan. So, ang allosteric site ay any part ng enzyme na kung saan pag may dumikit dun something, magbabago yung shape ng enzyme. So, ang binabago dito shape ng enzyme, kunyari, madideform siya or mag-iiba yung shape ng active site. Since iba na rin po yung shape ng active site, so meron tayong tinatawag na lock and key model pagdating sa enzyme substrate complex, hindi po nagiging fit yung ating substrate. That's why hindi na po siya nagkakatalyze ng chemical reaction. That's why this is an example naman ng non-competitive. Non-competitive. Ito naman, competitive. Para naman sa uncompetitive, which is yung tinatanong natin, ang ating pong enzyme at saka substrate ay magkadikit na. Nakadikit na po yung ating substrate. Then, tsaka pa po lumapit yung inhibitor. Magre-react na sana siya, malapit na matapos ang catalysis niya or yung kanyang chemical reaction. Pero biglang dumikit po si ah
Inhibitor, dumidikit ang mga gantong inhibitor po, yung mga uncompetitive, dumidikit lang po sila kapagka naka-detect sila ng enzyme substrate complex, yung magkadikit na yung ating enzyme at substrate. So pagdikit po niya na i-deactivate uli yung chemical reaction, hindi natuloy. That's why dun po nagwo-work ang uncompetitive inhibitor. So tingnan natin po kung alin po dito yung tumutugma dito sa description ni sir na ito. So, sa letter A po, nag-bind daw sa site other than the active site. Other than the active site, ang tinutukoy niyan ay allosteric site. So, ang tinutukoy po ng letter A is non-competitive po yan. Non-competitive. Ito po yan, oh. Itong in-example ko sa inyo illustration. So, letter A is not the correct answer. Next, letter B. They bind to the active site. They bind to the active site po. Nakaka-discuss lang po natin dito. That is competitive po. Competitive. Hindi po siya uncompetitive. Competitive. Pag sa active site. So, letter B is not the correct answer. Letter C. They decrease the substrate ability to bind to the enzyme active site. Ang letter C po, kaparehas po siya ng non-competitive. Sabi dito, decrease the substrate ability. Paano madi-decrease ang substrate ability? Di syempre, babaguhin natin yung shape ng enzyme. May didikit sa gilid sa allosteric site. Kaya ang ibig sabihin po ng letter C, ito po ay non-competitive pa rin po yan. Non-competitive. And para naman sa letter D, tingnan natin kung siya na yung tumutugma dito sa uncompetitive na sinasabi ko sa inyo, yung enzyme substrate complex ang clue word natin. Tapos tsaka pa dumikit. So they bind, sabi, they bind to the enzyme substrate complex. Ayan na. So since nag-bind, ito po yung ating best definition ng uncompetitive, that will be the correct answer. Okay? So I think that's 12 items lang po yung example natin ditong question. Sige, screenshot niyo po itong mga rationalization natin. That is number 11, number 10, number 9, number 8, number 7, number 6, number 5, number 4, number 3, number 2, and number 1. Okay. That's all for the sample review questions of the unit 1 of ang entitle po ng Unit 1 natin is Introduction to Biochemistry. Okay? So I hope dun sa mga sample questions po ay ano po tayo na-review po tayo at I hope ay sana tumaas yung ating confidence pagdating do sa tunay na exam since kita niyo na yung mga itsura ng tanong. Nakikita niyo na yung mga itsura ng tanong. Ganun-ganun na lang din po yung tanong. Medyo may naiba lang na konti pero yun na din po. So that's all for this video. God bless to you all tomorrow. Okay. Thank you po. Paabang na lang po uli ng Unit 2. Mga sample question ng Unit 2. Okay.